beses kami nga ay pumunta dito sa Japan, Mount Fuji, diba? Super ganda ng location. Kahit naman talaga kitang-kita mo na ako'y pagod na pagod sa biyaheng ito, sa lakbay na ito, pero pipilitin kong matapos ang 9 kilometers dahil ginusto ko ito. Pero nagbibiro lang ako, hindi ito sa Mount Fuji, dyan lang ito sa Mount Ulap. Umalis nga kami ng Manila ng February 15, 10 PM no. Buti na lang nakulayan na talaga ang drawing na to kasi nga pagkatapos namin mag Mount Kulis ay nagplano na talaga kami na mag Mount Ulap. Nagpaplano pa nga kami mag Mount Pulag pero tingnan natin kung kailan yun mangyayari no. Ngayon, ito na munang Mount Ulap ang ating pagtuunan ng pansin. Nakarating na kami dito sa Baguio sa Maylayon mga 3 AM. Gusto ko sanang bumili nung bibe na lumulutang sa ibabaw ng iyong ulo, yung clip yung ganun, kaso tinatamad ako ang lamig-lamig kasi tapos madaling araw, wala man lang kayakap, charot lang. Nagsimula na nga kami maglakad ng 5:46 AM. Yes, of course, 5:46 para maabutan namin yung sunrise. Diba ang ganda? Para kaming nasa view ng Mount Fuji sa Japan. Pero assuming lang yon. Pero manifesting, malay mo naman makarating talaga ako ng Japan, Mount Fuji. Oh my God, Lord, please grant my wish. Char! Pero ayun na nga, sa sobrang ganda ng view, meron kang makikitang konting sea of clouds. Pero hindi naman ganun kadami. Konti lang, unlike dun sa Mount Pulag, talagang sea of clouds na literal B ang makikita mo doon. Kaya nga pinapangarap namin na pumunta doon, di ba? Ang ganda kasi doon. Nagsimula na nga kami ulit maglakad after namin doon, no? Kasi kailangan natin makalakad ng marami. Kasi nga para makarating na tayo doon sa summit. Pero syempre, wag kang assuming B mamaya pa yon. Maglakad ka muna. Nakarating na kami dito sa may ano bang tawag dito? Hindi ko alam. Basta na sun-kissed ako dyan, be. Ang ganda. Basta wala pa kami sa summit niyan, no? Hindi pa yan yung summit, pero mataas na kami, B. Wala pa nga kami sa first peak, pero mataas na yan, B. Ang ganda-ganda talaga. Makikita mo na yung soul mo. Char na nawawala. Charis! Nawawala yung soul. O, diba? Meron palang 0.6 tong Bibo ko, no? Salamat sa'yo, Bibo. Wala ka mang 0.5, pero meron kang 0.6. Salamat talaga. Maglakad ka na dahil mahaba pa nga yung lalakarin mo, 9 kilometers pa yon, nakakailang kilometers ka na ba ha? Yung kanta ni Sarah Geronimo, kilometer layo, ay kumanta na siya. Ayun nga, malayo pa yung lalakarin natin, pero syempre for the picture muna mga person, dahil hindi pwedeng walang picture, yun nga yung pinunta natin dito, diba? The view and the picture. Akala ko nga ay nasa Mossy Forest na ako, pero mga B, octopus tree lang yon. Sabi ng tour guide, maglagay kayo ng sunblock dahil we are now approaching the most hottest view here in Mount Ulap. Oh, mainit dito B kasi nga yung mga puno nandun sa baba. Walang masyadong puno dito sa may taas na to kasi nga hindi ko alam. Basta mainit B. O, tinan mo. Kitang-kita isikat ng araw. Buti na lang may baon akong sunblock. Syempre, prepared ako. Bukod sa pagkain, may baon akong sunblock. Sino ba namang hindi magbabaon ng sunblock B? Mag-hiking ka B. Magbaon ka nun B. Nagpapaputi ka sa Manila. Sayang yung rejuvenating set na ginagamit mo kung iitim ka lang ng isang araw sa pagmamountain hiking. Eto ngang sintas ko ay lagi na lang sumusuko, no? Buti na lang talaga meron akong mami nakasama na laging handang magsintas ng aking laging gumigib up na sintas. Ang Mount Ulap nga pala guys ay pangalawa pa lang sa mga bundok na na-try kong akyatin, no? Pinakauna kasi yung Mount Kulis pero mababa lang naman yon compare dito sa Mount Ulap. Ito kasing Mount Ulap talagang mataas siya guys. Wala pa nga kami sa summit pero ang taas-taas na namin, 'di ba? Tapos meron ka madadaan ng mga mababato. Ang swerte lang talaga ng may mga kasama ditong couple. Alam mo, naghihintay talaga kami na may biglang mag-load tapos magsabi ng, "Will you marry me?" Char! O, diba? Nandito kami sa bato. Akala mo hindi mahirap ha. Pero nung pag nakita mo sa view na yan, napakahirap pala. Pag nahulog ka dahil, goodbye Philippines. Eto naman si Chonang. Hindi ko alam kung anong pinagdadasal niya. Parang nabanggit niya sa akin na buti na lang daw hindi siya dito nakatira sa Baguio. Dahil kung dito siya sa Baguio nakatira, ay makakarami daw talaga siya. Oh, kung ano-anong iniisip mo, makakarami ng jogging kasi nga malamig dito, makakarami ng hiking, ganon, kasi nga malamig, masarap mag-hiking dito sa Baguio dahil sabi niya kung mainit dito ay marami ng hinimatay.
Nagpahinga lang kami saglit dito at na-amaze nga tong si Ate Chonang dahil nga napakabilis daw hulihin ng mga manok dito. Aba, gusto pa yatang mag-uwi ng isang manok para gawing tinola. Buti na lang nakatalon yung manok at hindi talaga namit-bit nito ni Chona dahil balak niya talagang gawing tinola mga day. Eto nga pala yung hagdan, stairway to pahinga. Pagkatapos nito ay makakauwi na kami. Sabi ni Danny girl, sana binilang mo yung hakbang. Nakalimutan ko, hindi ko nabilang B dahil nga sa sobrang taas, na-amaze ako sa haba nung hagdan kaya nakalimutan ko na kung ilang step nga ba yun. Kung alam nyo kung ilang step yun sa mga nakapunta na doon, paki-comment na lang dyan, no? Kasi hindi ko talaga nabilang. Yun yung mali ko, dapat pala binilang ko yun para masabi ko sa inyo, no? Eto ay malapit na talaga kami doon sa baba. Makakauwi na kami at tapos na ang hiking ng mga bandang alas 2 ata to, 2:30, yes, ganun katagal. Nagsimula ng 5:46 AM. Natapos kami mga bandang 2:30 to 3, mga ganon, not sure, pero ganong oras nga mga day. Sobrang tagal, 'di ba? So ang sabi ko nga sa tour guide, paano kaya kung ang dinaanan natin papunta at saka pabalik ay yung iisang way lang? Naku, hindi raw kakayanin dahil nga papunta pa lang ay mahigit 6 na oras na. Hindi kaya ng isang araw na hike yun. Kaya yung daan dito sa Mount Ulap ay dire-diretso lang. Hindi ka na babalik doon kung saan ka dumaan papunta, hindi na doon yung daan pa uwi. At eto na nga, uuwi na kaming talagang tuluyan. Pagod ang mga person, ang lahat ay natulog na sa bus. So hanggang dito na lang, no mga day, goodbye.